Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Tingnan po natin kung ano ang makikita natin ngayong araw ng Huwebes na ito, no? Tingnan po natin ano ang makikita natin sa ating cards ngayong umaga, araw po ng Huwebes. Balasahin muna po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tingnan ko po kung anong makikita ko ngayong araw ng Huwebes na ito. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Alas 4:30 ng umaga. First reading of the day. Tingnan po natin ano po ang ating makikita. Malasahin muna po natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, tingnan na po natin ano po ang makikita natin sa ating first reading of the day today. Oh my God, for your first card, it is all about anxiety, trauma, and hopelessness, no? So, sa nakikita ko po dito, meron po akong nakikitang sobra po siyang aligaga, sobra po siyang natotrauma, and sa totoo lang po, very, very hopeless po yung nararamdaman niya sa ngayon. Hindi ko po nakikita na nagmo-move forward po siya, nagmo-move on siya sa buhay niya, pero hindi ko po nakita na nag-let go siya, no? So, sa nakikita ko po dito, he is trying very hard to move on but can't let go, no? Ang nakikita ko po dito sa inyong baraha ay panay po siya anxiety, no? Sa nakikita ko po dito ay kahit wala na po kayo, he cannot let go. He cannot simply let you go. Hindi po siya makalet go. Kahit wala kayo, kahit wala na kayo, hindi ka pa din niya ma-let go completely. Hindi ka pa rin po ma-let go ng tao mo. As a matter of fact, kahit ano po ang gawin niya, hindi ka po niya let go ng tuluyan, at talaga pong nakikita ko dito na somehow ay umaasa pa po siya na kahit papano po ay kahit wala kayo, nandyan ka pa rin for him, no? Hindi ka pa rin for him or her, hindi ka pa rin po totally mag-let go sa kanya.
no, nawalan man po siya ng ito ay parang yung boses niya po, parang totoo lang, para po itong nababaliw sa ngayon, sa kakaisip sa iyo. And to be honest with you, hindi niya po alam kung paano mag-let go completely. Ang dami niya pong unresolved issues sa sarili niya. Ang dami niya pong emotional baggage, to tell you honestly. Pero sa totoo lang po, ang nakikita ko po dito is hindi ka po niya ma-let go, As a matter of fact, hirap na hirap po siyang mag-let go sa'yo. And dahil po dyan na hindi ka niya ma-let go, ang dami niya po tuloy unresolved issues sa sarili niya and emotional baggage. Dissatisfied po siya sa buhay niya ngayon. Lack of inner joy. Hindi din po siya masaya, Kung ano po yung nararamdaman niya, hindi po siya totally happy. Hindi po siya maging kontento sa buhay niya. As a matter of fact, sobrang dissatisfied siya sa buhay niya at sobrang lungkot niya, Ikaw at ikaw pa rin po ang naiisip nito. Hindi ka po talaga hindi niya po mabalanse, yung pag-let go niya at yung nararamdaman niyang longingness sa'yo. Gusto niya pong matahimik, gusto niya pong magkaroon ng peace of mind, pero nahihirapan po siya kasi sa totoo lang po, ang iniisip po nito ay sana daw po one day magkaroon ng clear yung clear na pag-uusap between you and him, kasi kayo po, pag nag-uusap kayo, puno po kayo ng galit sa isa't isa, or siya, panay siya pag-iigo, panay siya pag-iigo, panay po siya pagyayabang, or hindi po siya makausap ng maayos. To tell you honestly, wala po siyang peace of mind, Kaya kahit na anong mangyari sa inyo, kahit di kayo nag-uusap, pero naiisip ka po nito and hindi ka po niya ma-let go completely. Iniisip niya po lahat ng happy memories niyo at yun po yung unti-unti nagpapahil sa kanya sa galit niya, Hindi ka naman niya talaga nale-let go, Pag naiisip niya po yung mga happy memories niyo, nag-heal siya konti-konti. Pero meron po siyang nararamdamang joy every time na naiisip ka niya. Hindi katulad dito, may dissatisfaction siya kapag alam niya, nare-realize na niya na wala na kayo, wala ka na sa tabi niya. Pero sa totoo lang po, mga kapatid, kapag naiisip niya po yung happiness niyo dati, meron po siyang joy, success, at happiness na nararamdaman, a different kind of happiness and a different kind of joy, malalim na saya na pinakawalan niya po nung pinakawalan ka po nito. Sa ngayon, wala po talagang direction yung buhay niya, and kung titingnan po natin, talagang sakit na sakit po ito sa ngayon sa nangyayari sa kanya. Parang feeling niya wala na po siyang pag-asa, nawala na po siya ng pag-asa, and somehow he is trying to protect na lang kung ano yung meron siya sa ngayon, pero kung susumain natin po lahat, very unpredictable po. Wala po siyang plano sa buhay, wala po siyang kumbaga wala siyang plano, wala siyang saan ako pupunta, anong mga next steps ko, wala po. He is just going with the flow. Kalmado po siya, and kalmado ka po, and somehow you are adjusting to your life, pero siya, hindi po siya totally maka-adjust. Pinapagmalaki niya lang po na naka-adjust siya, pero sa totoo lang po, hindi po niya talaga kayang mag-adjust, Hindi po nito kayang mag-let go completely, and somehow na-stuck po siya sa inyo, na-stuck siya sa vision of you together, na sinasabi niya po na sana daw ay matahimik na siya, sana daw magkaroon na siya ng peace of mind, and sana daw wag naman daw ganito.
There's exhausted and fatigue, no? Over-fatigue siya. Parang pakiramdam niya, yung isip niya, yung katawan niya, physically, parang pagod na pagod sa bawat sitwasyon na every day of his life, he is taking one day at a time also. Pero sobrang exhausted niya and over-fatigue po siya. Nahihirapan po siya na parang, he's just living one day at a time. Ayaw niya pong mag-move forward ng mag-iisip ng plano. Kumbaga, tinatapos niya lang po yung araw sa araw-araw. Ayan o, may exhausted, fatigue, and then frustrated po siya, no? Marami siyang frustration sa buhay ngayon. Ayan o, ang dami niyang frustration sa buhay ngayon na hindi niya po maharap-harap. Parang dinidinay niya po sa sarili niya yung lahat ng frustrations na nararamdaman niya po sa ngayon. And somehow, he is trying to manipulate himself na I am okay, I am okay, I am okay, but the truth is he is not okay. Discouragement and insecurity, nakakaramdam po ang tao na to ng discouragement at insecurity sa mga nangyayari sa buhay niya. Maybe naiisip niya or may nagpaparating ng balita sa kanya na ikaw po ay okay na, or for some of you, you are dating already, pero sa totoo lang po, no, hindi niya po talaga kakayanin pag nakita niya sa dalawang mata niya na talaga pong meron ka ng iba, no. Somehow, gusto po nitong paniwalaan na wala ka pa rin pong iba at siya pa rin po ang mahal mo, no. Yan. And talagang nakikita ko din dito may good luck na parating sa'yo, no? Kumbaga, somehow you are adjusting well. Mabuti ang nangyayari sa'yo. So, huwag ka daw malungkot kasi somehow mapapabuti ka na at mapapabuti ka na. There's lack of balance, ano? May hindi niya po mabalanse yung mga nangyayari sa buhay niya ngayon. And as a matter of fact, talagang hirap na hirap po siya sa sitwasyon niya ngayon, no? Siya yung naipit, no? Siya yung naipit sa sarili niyang gusot. At kaya natutuwa ako na kahit papano siya nahihirapan siya because parang turo na rin ng leksyon sa kanya yan, ano? Leksyon talaga yan sa kanya. There's home celebration, kahit papano ay sa nakikita ko dito, somehow you will be happy sa huli, no? Ikaw pa rin po ang mananalo sa bandang huli at makikita natin na siya yung babagsak sa bandang huli. Everything in your life is connected, kaya sa tingin ko na yung buhay mo ngayon is somehow napupunta na po sa tamang landas, sa tamang daan, sa tamang path, no? Siya po yung hindi makaka-move on at siya po yung hindi makaka-let go, but you will have joy, success, courage, and determination sa mga darating na araw sa buhay mo. Okay? So that is your first reading for the day. Kahit na wala kayong communication or kahit na wala na kayo, hindi ka pa din niya malilet go completely. This is for siguro kung kahit may gulo kayo or wala na kayo, hindi kanya talaga malilet go. It's either kahit magkasama pa kayo, hindi na kayo magkasama, sinasabi ko po sa iyo na hindi ka pa rin po malilet go ng person mo. Okay, so that's it for your first reading for today. I hope na nag-resonate po sa inyo to, and for those of you na nag-resonate to sa inyo, please give me a like and comment down below para po maging maging konektado tayo sa isa't isa, no? Gusto ko pong marinig sa inyo kung ano po yung mga comments nyo at masaya po ako na nagbabasa ng mga comments nyo. And for those of you who wants to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. Nasa dulo po yan na ating video. Diyan nyo po ako makakausap, no, at message. That's my only legit and official FB account.
paki-follow nyo na rin po yan kasi minsan po nagra-random calls ako sa mga subscribers and nangangamusta po ako ng mga sitwasyon nyo. Okay? And if you want to give me a super thanks for this video, I would really, really love and be grateful for it and be thankful po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat, and for all of you, my Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyong lahat. And thank you po talaga sa inyong lahat. And life is short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng past nyo. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. So, wag po kayo masasad, have a happy heart, and wag po kayo malulungkot because I will be back for another set of general reading for all of you guys. Kaya wag po kayo malulungkot, magiging happy lang po tayo, and always no, pray at hindi po kayo pababayaan ng ating Diyos na may kapal. Maraming salamat po sa inyo. God bless you and have a wonderful Thursday ahead of you. Bye! God bless you all!